Ang batang babae noon ay nasasabik na sa kanyang kauna-unahang sakay sa eroplano nang tamaan ito ng isang kidlat sa biyahe at tanging siya lamang ang nagkaroon ng kakayanan na mailigtas ang lahat na siyang ikinabago ng kanyang buhay kailanman. Ang airport noon ay abala pa rin gaya ng dati nang si Kate at ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Jane ay dumating. Ito ang kauna-unahang trip ng mag-ina patungong Orlando. Ito din ang kauna-unahan nilang pagbisita sa Disney World. Komportable lamang na nakaayos ang mag-ina ng mga oras na iyon. Nakahanda na para harapin ang paghihintay ng mahabang oras sa eroplano. "Mama, nasasabik na akong makita si Mickey Mouse." May sayang sambit ni Jane. "Oo anak, ako man ay nasasabik din. Ang trip natin na ito ay magiging espesyal at magkasama tayong magsasaya." May ngiting tugon naman ni Kate. Habang si Kate ay naglalakad sa airport, si Jane naman ay nagtatatalon sa kasabikan na parang hindi nauubusan ng enerhiya. Nagawa din nilang bumisita sa ilang stores para bumili ng ilang decorative stickers ng mga Disney characters at maidikit ito sa dinadala nilang bagahe. Nasa mood na rin sila para sa gawain nilang trip at napapahinto sa mga musicians na nagpapatugtog sa paligid. Si Jane, na halos hindi na mapakali sa pagkasaya, ay napasayaw na sa tuwa, dahilan para mapatingin sa kanya ang ilang biyahero na nanonood rin kasabay nila. Si Kate naman ay napapalakpak na lamang sa ginawa ng kanyang anak bilang pagsuporta at labis niya itong pinagmamalaki. Nirecord niya ang bawat eksena na iyon para maibahagi din sa ilan nilang kapamilya. Ang attendant naman ng sticker store kung saan sila namili ay natuwa nang makita ang pagkasigla ni Jane, kaya't binigyan niya ito ng isang espesyal na sticker. "Tingnan mo mami meron akong Bon Voyage sticker," wika ni Jane habang ipinapakita ang sticker na ibinigay sa kanya. "Wow, ang galing naman anak. Tara at ilagay natin yan sa passport mo. Magiging maganda yan." Matapos ang lahat ng kailangang gawin, ay matyaga nang naghintay ang pamilya sa kanilang flight. Dito, nakakita sila ng isang play area para sa mga bata, kung saan nagawang makapaglaro ni Jane muna habang naghihintay. Si Jane ay buong lakas at siglang nakipaglaro sa ibang bata doon, na gaya niya ay nasasabik na ring bumiyahe. Ilang sandali ang makalipas ay dumating na rin ang hinihintay nilang pagkakataon. Inihanda na ng mag-ina ang kanilang mga dalahin at luminya na sa pila para makasakay na ng eroplano. Sa pagka-inosente ay natanong ni Jane sa kanyang ina kung paanong nagagawa ng isang eroplano na lumipad ng napakataas sa kalangitan. Si Kate naman ay agad na nagpaliwanag. "Ang eroplano ay para palang isang malaking ibon, di ba mami?" "Oo, ganun na nga anak. Maikukumpara mo lang sila sa isang malaking ibon." May ngiting tugon ni Kate. Ganap na rin silang nakaakyat at nakapasok ng eroplano, kung saan humarap kaagad sa kanila ang isang stewardess na siyang tumulong sa kanila para makahanap ng maayos na pwesto. Si Jane ay tumabi naman sa may bintana na kanyang tatanawin sa buong biyahe. "Tingnan mo mami, lilipad na tayo." "Oo anak, lilipad tayo hanggang sa marating natin ang Disney World," wikang pangako ni Kate sa kanyang anak habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay nito. Maya-maya pa, ang piloto ay nagsagawa na ng announcements para ikumpara ang kondisyon ng panahon, oras ng paglipad at pagsasabi ng ilang impormasyong pangkaligtasan, habang ang stewardess naman ang nagpepresenta sa kanila ng instructions. Tinulungan ni Kate ang kanyang anak na magsuot ng seatbelt habang ang bata ay nakatuon lamang ang pansin sa mga instructions na ibinabahagi sa kanila. Ganap na ring nakalipad ang eroplano. Ang eroplano ay nagsimula ng makalipad ng marahan. Si Jane ay halos hindi naman makayanan ang kanyang pagkasabik at walang sawang tumatanaw lamang sa bintana para masdan ang kanilang paglipad. Dahil sa pagiging bata ay maraming natanong si Jane sa kanyang ina patungkol sa eroplano. "Mami, ang laki-laki nitong eroplano, kaya paano ito nakakalipad at nadadala ng hangin?" "Anak, ganito kasi yan. Ang mga eroplano po kasi ay gaya ng isang ibon na may malaking pakpak. Meron din itong makina na talagang ipinasadya para ito ay makalipad." Pagpapaliwanag ni Kate hanggang sa bumilis na ng bumilis ang pag-andar ng eroplano. Umabot na rin ito sa kalangitan at walang ibang nadarama ang mag-ina noon kundi kasabikan. Minasdan ni Jane mula sa bintana ang nagliliitan ng bahay sa ibaba at sasakyan
na halos hindi na niya maaninag sa layo. Ang mag-ina ay nagkahawak kamay para damhin ang pambihirang eksenang kanilang nararanasan. Nang makamit na ng eroplano ang tamang altitude o taas nito, ay nagbukas na ang ilaw, indikasyon na ang mga pasahero ay pwede nang makapaglakad ng malaya sa eroplano. Si Kate ay binigyan na muna ng papel at pangkulay ang kanyang anak para malibang ito sa biyahe. Si Jane naman ay sa pagkasabik ay gumuhit ng isang eroplano na may salitang Disney World na nakasulat dito. Ilang sandali pa, isang stewardess na ang dumating para bigyan sila ng makakain at maiinom. Ang napili ng bata ay orange juice at cookies. Si Kate, gaya ng anak, ay labis ding nasasabik. Ang kanila kasing trip ay tiyak na tatak na sa memorya ng kanyang anak at magiging isa itong espesyal at hindi malilimutan nilang pagsasama. Matagal-tagal ding pinag-ipunan ni Kate ang magical trip na ito para sa kanyang anak. Ito ang una nilang pagpunta sa Disney World at pinapangarap ng lahat ng bata sa mundo. Kaya't nais niya itong maging perpekto para kay Jane. Nais niyang ang trip na ito ay maging panahon ng kaginhawahan para sa kanilang mag-ina dahil na rin sa ilang ding sitwasyon na kanilang pinagdaraanan. Si Kate ay na-divorce na sa kanyang asawa, ilang buwan pa lamang ang nakakalipas. Isang bagay na nakaapekto ng labis kay Jane na nakasanayan ng lumaki na nakakasama ang kanyang ama't ina. Si Kate ay sobrang nahirapan na balansehin ang lahat, ang kanyang trabaho, ang pagsuporta kay Jane ng nag-iisa, at harapin ang lahat ng emosyon na kanyang pinagdaraanan. Anak, alam kong ang buhay natin ay naging mahirap nitong mga nakaraan, pero maayos din ang lahat. Tiyak na magsasaya tayo sa trip na ito, kung saan marami tayong oras na pagsasamahan. Opo, Mami, namimiss ko na rin po si Daddy. Mahirap nga po pero ayos lang. Alam ko din po na makakapagsaya tayo ng sobra. Sa nakalipas na 4 na buwan, ay ginawa na ni Kate ang lahat para mapalaki ng mag-isa ang kanyang anak at mapanatili pa rin ang nakasanayang kaayusan at patakaran sa kanilang bahay. Sa kabila ng hirap sa oras, ay pinipilit pa ring mapaglaanan ni Kate ng mahabang oras ang kanyang anak para makalaro at makasama, para na din hindi masyadong maghanap si Jane sa kanyang ama. Pinapanatili pa rin naman ni Kate na maayos ang relasyon ng kanyang anak sa dati niyang asawa para kahit papaano'y magkaroon ng kanyang anak ng pagkakataon na mabisita kahit minsan ang kanyang ama. Ang pagsasama ni Kate at ng kanyang asawa ay nasira ng simpleng hindi pagkakaunawaan lamang. Pasensya ka na talaga kung umabot tayo sa ganito, anak, pero pangako sa'yo ni Mami na pag-uwi natin ay susubukan kong makipag-ayos sa iyong ama, okay? Si Jane naman ay napayakap na lamang bilang tugon. Ang nais lamang ni Kate ay maging masaya ang kanyang anak at makalimot sa dinadala nitong problema. Nasasabik na ang bata na makita ng personal ang mga paborito niyang karakter at mga prinsesa. Lingid sa kaalaman ng lahat nang nakasakay sa eroplano na paglipas ng ilang oras, ang kanilang mga buhay ay bigla na lamang magbabago. 8 oras din ang kinakailangang biyahihin ng eroplano papuntang Orlando at ang lahat ay mukhang nagiging maayos naman. Ang mga pasahero ay nagpapahinga lamang sa kanilang mga inuupuan, may mga natutulog, habang ang ilan naman ay nanunood ng pelikula. Ganun pa man, nang nasa ika-4 na oras na sila sa paglipad, ay bigla na lamang bumagyo ng malakas nang hindi inaasahan. Dahilan para ang eroplano ay yanigi ng kalangitan. Nang dahil sa bagyo, ay hindi rin magawa ng piloto na tumawag sa control tower. Kaya naman nag-isip at naghahanap na lamang ito ng paraan para siguraduhin ang kaligtasan ng lahat. Ang turbulence ng eroplano ay nagpatuloy lamang na siyang ikinakatakot ng lahat ng pasahero. Mami, natatakot ako. Si Jane ay napapahawak na lamang ng mahigpit sa kanyang ina. Huwag kang matakot, anak, magiging maayos ang lahat. Normal lang yan sa tuwing napapadaan ang eroplano sa isang masamang panahon. Pero huwag ka nang mag-alala, anak. Sambit naman ni Kate sa kanyang anak para pawiin ang takot nito kahit na maging siya ay nangangamba rin. Para makontak ang control tower, ang piloto ay kinakailangang umalis muna at makalayo sa bagyo. Dahilan para itaas ng piloto ang lipad ng eroplano. Sa hindi inaasahan ng piloto, sa kanyang ginagawang pagtaas ng altitude, ay biglang may tumamang kidlat sa kanilang eroplano na nakaapekto ng labis sa control system ng eroplano. Ang mga ilaw ay agad na ring namatay at ng mga sandaling yon, ang lahat ay natahimik. Naglaglagan na rin ang bawat oxygen mask ng mga pasahero mula sa itaas, kasabay ng matinding pagkayanig ng kanilang sinasakyan.
Dito na nagsimulang magsisigaw ang mga pasahero, dala ng takot. Ang mga stewardess naman ay pilit na lumaban para pahupain ang ingay. Pilit na binabahaging muli kung paano gamitin ng tama ang kanilang emergency equipments. Pakisuyo po sa lahat, wag po muna tayong maingay. At makinig po kayong maigi sa akin. Isuot niyo po ng mahigpit ang inyong mga seatbelts at isuot agad ang inyong oxygen mask ngayon na. Si Kate ay pilit pa rin pinapakalma ang anak. Magiging maayos din ang lahat, anak. Maniwala ka kay mami. Basta makinig lang tayo sa sinasabi sa atin ng mabuting stewardess. Ang bawat sandali sa eroplano ay naging malala. Anumang pilit ng piloto na ilayo ang eroplano sa posibilidad ng pagbagsak ay wala pa ring nangyari. Habang sinusubukan pa rin na kontakin ang control tower para makahingi ng tulong, ang piloto ay nagsagawa na lamang ng isang seryosong announcement. Makinig ang lahat. Ito po ang inyong piloto. Nais ko lang pong sabihin sa inyo na tinamaan tayo ng kidlat na naging dahilan para masira ang sistema ng ating mekanismo. Sa mga oras na ito ay wala kayong kinakailangang gawin kundi ang sumunod sa mga sinasabi sa inyo. Announcement ng piloto habang pilit na ikinakalma ang boses. Ang marami doon ay nagdarasal na lamang para sa kanilang kaligtasan, habang ang ilan naman ay nag-iiyak ng sobra dahil sa nararanasan nilang malalang sitwasyon. Ang eroplanong ito ay babagsak at mamamatay tayong lahat. Sigaw ng isang babaeng pasahero na natatakot na sa pwedeng mangyari. Mamamatay na tayo. Mamamatay na tayong lahat. Sigaw ng isa pang pasahero. Ang batang si Jane naman ay nanginginig na sa takot at mahigpit na lamang na yumayakap sa kanyang ina. Sa kabila ng matinding tensyon, si Kate ay sinubukan pa ring manatiling kalmado para hindi mapanghinaan ng loob ang kanyang anak. Ilang sandali pa ay nagsimula ng bumaba ang altitude ng eroplano ng napakabilis. Natataranta na ang lahat kahit pa paulit-ulit ng ina-announce ng piloto na ginagawa nila ang lahat para makontrol ang sitwasyon, basta't ipinaghahanda na lamang nito ang lahat kung sakali. Mahal na mahal kita, Jane. Ano man ang mangyari ngayon ay magsasama pa rin tayo at hindi maghihiwalay. Wika ni Kate habang niyayakap ng buong lakas ang anak para maprotektahan. Mahal na mahal din kita, mami. Umiiyak namang tugon ng bata. Ang piloto hanggang sa mga sandaling iyon ay sumusubok pa rin kumontak sa control tower at hindi nawawala ng pag-asa. Control tower, this is flight V789 to ATC. Napadaan kami sa isang cumulus nimbus na pinsala ang aircraft namin. Mayday, Mayday, kailangan namin ng tulong. Babagsak ang aircraft namin. Mayday. Sambit ng co-pilot sa radyo. Nangangatog ang boses at natatakot na rin para sa kanyang buhay. Ang mga stewardess ay naupo na rin at nagsuot ng oxygen mask. Sinusubukan na rin naman nila na mapakalma ang mga pasahero na wala nang tigil sa pagsigaw. Habang yakap ang anak ay nagdarasal si Kate na sanay may mangyaring kung anuman para mailabas sila sa sitwasyon na iyon. Wala na tayong oras. Kailangang may gawin na tayo sa pagkakataon na ito. Pull up. Nang dahil sa matinding determinasyon at katatagan ng loob, ay nagawa naman ng piloto na ma-stabilize ang eroplano. Nagkalingunan ang dalawang magkatabing piloto at napahinga ng malalim, pero kinakailangan pa rin nilang maibalik ang sistema ng mekanismo sa loob ng eroplano. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makipag-communicate pa sa control tower at kahit na papaano'y naging kalmado na ang ilan sa mga pasahero. Habang nagawa ang mga piloto ng paraan, ang mga pasahero naman ay taos-pusong nagdarasal na sana'y maging maayos ang lahat para sa kanila. Ang piloto at ang control team ay nag-uusap na kung ano ang kanilang gagawin para ma-recover ang sistema ng eroplano, dahil kung hindi ito may sasaayos ay talagang babagsak ang eroplano at hindi ito magiging maganda para sa lahat. Kailangan na nilang makahanap ng solusyon. Hindi mananatiling stable ang eroplano ng ganoon katagal, kaya kung wala silang gagawin ay magiging katapusan na nilang lahat. Habang pinag-uusapan ang posibleng solusyon, ay isang ilaw ang biglang bumuka sa control panel. Iniindika ang posibleng maling pagkakakonekta ng mga cable na kumukonekta sa electrical system. Maigi na lamang at ang co-pilot ay isa ring engineer at may technical na kaalaman sa electrical constructions ng isang eroplano. Kung makokonekta natin ng maayos ang cable sa maintenance compartment, ay baka makontrol na natin ng maayos ang eroplano. Isang magandang plano, pero ang problema ay pwede lamang ma-access ang compartment na iyon mula sa labas.
Maigi na lamang at alam ng co-pilot na may isang maliit na bukasan mula sa loob ng eroplano na pwedeng pasukan ni man basta maliit para makapunta sa maintenance compartment. Mahirap ito para sa ating may edad na, pero malamang na ang isang bata ay kakayanin na gawin yun, tama ba? Ang plano na ito ay sinambit ng isang stewardess sa lahat ng pasahero na nangangailangan sila ng isang bata para ma-access ang maintenance compartment na siyang magpapanumbalik sa kontrol ng eroplano para mailigtas ang lahat. Dito na itinaas ni Kate ang kanyang kamay at tinuro ang kanyang anak. Kinakailangan lamang umanong ikonekta ng bata ang mga cable ng tama para muling gumana ang sistema ng eroplano. Alam kong nakakatakot, anak, pero ikaw na lamang ang magsisilbing pag-asa ng lahat. May tapang ka ba na gawin ito, bata? Sambit ng stewardess. Tumanggi si Jane sa takot, pero dahil sa pagpupumilit at pagpapalakas ng loob na ginagawa ng kanyang ina, ay nagawa na rin niyang sumang-ayon. Jane, anak, alam kong kaya mo yan. May tiwala sa iyo si Mami. Pumayag na rin si Jane na tumulong. Agad na isinama ng stewardess ang mag-ina sa piloto para maituro sa bata kung saan ito daraan at ano ba ang dapat niyang gawin. Nagtitiwala kami sa iyo. Si Jane noon ay nakahanda ng pasukin ng compartment. Labis na pinagmamalaki ni Kate ang kanyang anak, kaya nayakap niya pa ito ng mahigpit. Hindi pwedeng magkamali si Jane dahil nakasalalay sa kanyang munting kamay ang buhay ng marami. Nagsimula ng pasukin ng bata ang makitid na compartment. Buong tapang niyang ginapang ang kanyang daan para hanapin ang hindi konektadong kable na naroroon. Napakadilim sa compartment na iyon at medyo mahirap huminga. Nakagawa na lamang makakita ng bata dahil sa flashlight na ibinigay sa kanya ng stewardess. Habang nasa loob, ang co-pilot naman ang nagtuturo kay Jane kung saan makikita ang kable na dapat niyang makonekta. Mahinahong nagsasalita ang co-pilot, pilit na sinisimplihan ang kanyang bawat paliwanag para mas madaling maintindihan ng bata. Sige Jane, nandyan ka na ba? May nakita ka na bang asul na kable? Pwede mo bang isaksak sa asul na butas yan para sa akin? Opo, nakita ko na po. Okay na po. Nagawa ko na po. Gamit ang nanginginig pa niyang munting kamay, ay nagawang maisalpak ni Jane ang kable sa tamang salpakan. Sa loob ng compartment ay napupuno ng kable na maraming kulay, kaya naman natakot ang bata na magkamali at hindi magawa ang misyon. Pilit na naging mahinahon si Jane kung saan itinoon lamang nito ang kanyang pansin sa sinasabi sa kanya ng co-pilot. Kailangan niyang magawa ang tama. Ang kaligtasan nilang lahat ay nakasalalay sa kanya. Ang mga stewardess naman, pati na rin ang mga pasahero, kasama si Kate, ay labis na nagdarasal para sa kanilang kaligtasan. Magaling ang ginawa mo, Jane. Ngayon, pwede mo bang isaksak ang pulang kable sa pulang butas para sa akin? Opo, sige po. Tugon ng bata habang ginagawang iniutos sa kanya. Ipinasunod naman sa bata ang dilaw na kable para ibalik sa dilaw ding salpakan na maingat ring sinunod ng bata. Makalipas ang mahabang pagsasaayos, ay nagawa na ring maikonekta ni Jane ang lahat ng kable ng tama at walang bintis. Pero may isang kulay pa palang nagkulang. Ito ay ang kulay berdeng kable. Ito na ang huling kableng gagalawin ng bata. At maging ang co-pilot ay nagtitiwala sa bata at hindi nawawala ng pag-asa. Ang bata naman, kahit na kinakabahan, ay sinalpak na ang huling kable at dito nabuhay ang ilaw sa eroplano. Ang control system ng eroplano ay nagbalik na ng maayos. Ang loob ng eroplano ay muling nabuhayan at napuno ng saya. Ang lahat ng pasahero ay inulan ng papuri ang bata at binigyan ito ng masigabong palakpakan. Si Kate naman ay napayakap na lamang sa anak na pinagmamalaki ang ginawa nitong kabayanihan. Naiyak ang lahat sa labis na kaligayahan habang ang bata ay masaya rin sa katapangan niyang nagawa. Nakumpleto ng bata na si Jane ang kanyang misyon at nagawa niyang makapagligtas ng marami. Ang piloto naman ay pinasalamatan ng bata mula sa radyo ng may pagka-emosyonal na boses. Nang dahil kay Jane ay makakarating ang lahat ng ligtas sa dapat nilang destinasyon. Paglanding ng eroplano ay sinalubong pa ang batang si Jane ng napakaraming tao, nagpapalakpakan at labis na humahanga sa kanyang kagalingan. Nalaman na nilang lahat ang nangyari bago pa man makarating ang eroplano. Kaya naman, nais nilang masalubong ng may karangalan ng bata bilang pasasalamat na parang isang prinsesa, katulad ng Disney princess na kanyang iniidolo. Sa wakas, ang mag-ina ay makakatuloy na sa kinasasabikan nilang trip, kung saan gumawa sila ng masasayang sandali ng magkasama na hindi nila kailanman malilimutan, isang istorya na mabilis nagkalat sa marami at nagsilbing inspirasyon
na ang pagtulong sa kapwa ay hindi nababase sa edad, kundi sa katapangan ng loob at kabutihan ng iyong puso.